Hi guys, welcome again to my podcast. So this is another episode, and if it's your first time here, it's Ross Militabilon po pala, and we have another special guest, and meron po siyang super inspiring, and I would say na marami tayong mapupulot na aral sa kanyang story kasi nung kunento niya yung story niya sa akin, sobrang napaiyak talaga ako guys. Napaluha ako kasi sa tindi ng kanyang pinagdaanan, like, kasi guys, survivor po siya. And she's gonna tell you everything na na-experience niya. And I'm so glad na pumayag siya na magpa-interview dito sa podcast ko. And let's welcome her. She's a mom, a business owner as well. So it's Ate Rem. Hi. Ate. There you go. Welcome to my podcast. Thank you, Ate, Thank for you your for time. inviting me. Of course. Okay. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, and we're gonna do the first question na. Okay. Ayan na, Ate. Ano na ang ginagawa mo ngayon? Work, business, o mga passion projects mo? All of the above. Yeah, I'm Okay. still working, but right now I'm working at home. Yeah. So I'm doing my baking still too, the macaram, and I'm running a business. It's a sales business that we have. Yeah. And then every weekend, we always travel within Canada for now because this coming summer and during winter, we're out of the country. Yun yung every time na plan ni hubby, kaya I follow him whatever he wants. Yeah. Siya ang boss. Lucky you, I Ate. know. I know. Bakit macarons? Anong nag-inspire sa'yo na para i-bake ito? Para yun yung piliin mo? Like, Actually, Stefan, my husband, he is a French-Canadian. okay. So, ang nag-inspire talaga sa akin is him because he's a French and they love that yung pastry na yon, yung French okay. macaroon. So we went to downtown here in Calgary. The name of the store is Olia. Yun ang sabi ko, wow, ang ganda pala ng itsura ng macaroon. Because the usual macaroon we know is yung sa Pilipinas yung may coconut. Yeah, right? yeah. Yung meringue with coconut. I agree. But here, the French macaroon is different. So, it's not hard to do it, but it's really like you need to love it para magawa mo siya. 10 times ako nagkamali. Wow. Bago ko siya na perfect. Oh guys, so process yun. Hindi sa umpisa perfect agad, right? That's right, yeah. So, ang galing naman, Ate. So, talagang si Estefan yung way kung bakit mo siya nagustuhan din para sa husband mo. Yeah, and Ang that galing. time is COVID time. It's year 2020. So, all of us are staying home, right? Yeah. Tapos doon nauso yung mga TikTok. Kaya nagti-TikTok din ako noon that time. Yeah. So, kasi nga, very boring. Lalo na kapag nagstay ka sa bahay, wala kang ginagawa. So, that's what inspires me. Sabi ko, I want to learn how to bake macaroon. Or I have to do something. Yes, to do something. And yung worth it ba? Kasi nga, nung COVID time, we're always home. Or after work, you go home. That's the thing, right? Yeah. So, you made something na para may pagkabisihan din. That's true. And then, guys, business na ni Ate yan ngayon. I know, yeah. It's amazing. Ano yung mga hindi alam ng tao tungkol sa pagmamanage ng baking business, lalo na sa macaroons? Ang mahirap is like people na nagtatanong why it's too expensive, right? It's really hard to make it or sabi ko kanina it's easy, but now it's really hard because you have to prepare it for 4 hours. Yung one batch na ginagawa ko. How many pieces is that, Ate? It will be like 120 pieces for 4 hours. Those are the things that I'm doing. One day lang yon. Yeah. Siyempre, as a baker, you have to rest din, di ba? Yeah. Tapos meron akong family na kailangan ko asikasuhin. So those are the things that it's hard to do it. But it's really good also kapag na-perfect mo yung paggawa mo ng French macaroon. Yeah. Kasi you made a batter. After an hour, you have to sieve it. Yung parang ilalagay mo lang siya sa room temp to stay there for an hour. That's Para why it mag-cool took down. 4 hours. Yeah. Grabe. And then the feeling, it's supposed to be perfect, the taste. Kasi I have a regular client. Every week, she order from me 60 pieces. Yeah. Only for herself. Wow. Yeah, but 60 she's the pieces. one who's correcting all the time. Kapag ka matamis ba or hindi masarap yung Ang feeling. galing, yeah. So I always
yung open ako for criticism. I don't mind it. I always change. Yeah, Then 'cause once that's how you learn. sinabi niya ng perfect, and si hubby rin, siya ang tumitikim. So pag sinabi niya, oh, this is perfect, okay. Yeah. So nira-write down ko yung mga pagkakamali ko before, tapos hindi ko na siya uulitin. Oh, that's amazing, guys. Meron siyang data to back it up na, oh, ito yung mistake ko, and then like, she's writing it down. It's the best talaga na way, na tool, para malaman mo kung ano yung progress mo along the way. That's right. Yeah. Mahilig ka rin mag-travel at mag-share ng knowledge. Paano mo namimix yan sa ginagawa mo ngayon? Actually, since I got my aneurysm last year, Yeah. so that's a good thing that happened to me kasi 8 months ako under disability, right? Yeah. So my husband keep on telling me that hindi ako dapat magstay sa bahay. I have to fight my sickness. So every week, or hindi man ako nagkaroon ng aneurysm, lagi kami nagta-travel talaga. Yeah. Kasi yan yung dream namin pareho. That's amazing. We have a same goal and dream. Yeah, I think lahat naman ata gusto makita ang mundo. I know. Yeah. Hopefully, meron pa isa Yeah. na hindi ko pa napupuntahan. Kaya siguro ako binigyan ng second life. Oh, yeah. I always said that. That's Yeah. amazing, yeah. I know. At least you still see the good and bad, right? Yes. Yeah. May mga tinulungan ka rin bang gustong magsimula ng sariling business? Oh yeah, I do. Yeah. Hindi ko may mention yung name nila, pero they know it. I help them. They consult me. Actually, I'll give you an example. In 2017, I work at Popeyes. Yeah. Popeyes Louisiana Kitchen. Yeah. So we open, I open 4 stores of them. Amazing. Here in Alberta, right? Yeah, hindi man ako yung general manager, but the owner itself, he trusted me to Okay. open the stores. Yun, then after that, nung nag-resign na ako sa Popeyes, so meron akong friend na taga Popeyes din dati, na ngayon, meron na siyang bakery, meron na rin siyang restaurant. Wow. So he always consult on me. Every time nung nag-open siya ng store niya, tinanong niya ako, kumare kasi ang tawag niya sa akin, Yeah. Mars, paano ba yung pag-open ng restaurant? Kasi they know that I open a restaurant in Edmonton too. Yeah. So ginaid ko sila. Then I always advise them that if you really like 100% na yung commitment nyo dito, dapat you give the best para yung mga client nyo, customer will come back. I agree. Ayun. Yeah. Ngayon, dalawa na yung kanyang store, yung kanyang nirarun na business. Ang galing. So, we mentioned about restaurant. Like, isang system lang ba nila? Actually, here in Alberta, it's same. Okay. But in Vancouver, nung nag-work ako sa Vancouver, part-time lang naman ako doon, but I see how they run the business in there too. Okay. So it's a different, yung friend ko na ngayon area manager na rin siya sa Vancouver, Yeah. we always talk about it, yung comparison ng processing dito sa Alberta, processing sa Vancouver. Vancouver. It's Okay. different. It's really different. Kasi tayo, di ba, may Alberta Health Services Yeah. na dadalaw, kukuha ka ng work permit mo, handling permit and Yeah. everything. So yung safety para sa mga staff din, yung WCB, those are the things that you have to open. Okay. It's not easy though. Yeah, Yeah. it's a lot of work. I know. Yeah. Yeah. Yung alam kasi ng iba, mag-open ka lang, okay na. Yeah, Like, akala nila yayaman ka na ganun lang agad. ka-easy, di ba? Na nakapag-open ka ng account mo, ng numbered company mo, they thought, business owner ka na talaga. Yeah. Pero yung liability, that's the biggest one that we are I handling. love that. Which is, they don't see that behind the scene. Yes. Yeah. At Which saka is, yung hard work, yung 100% na commitment mo. Me, even I'm a staff before Yeah. general manager sa Tim Hortons saka sa Popeyes before, 100% ang binibigay ko. 24/7 ako free. They call me, they texted me. Sometimes Wow. day off ako, pupunta ako sa store. grabe So, yung dedication mo. Yeah, kilala tayong mga Pilipino as hard worker, di ba? Yeah. Kaya nakikita yun nung boss ko na, oh, wow, nandito ka pa. Morning, opener ako hanggang closing. Pag, alam mo yung Beacon Hill Popeyes, I Yeah. could say I'm proud of it kasi yun yung doon ko na gather yung mga diversified employee. Yeah. It's not all Filipino, it's diversified, different nationality. So they're funny kasi they are all like migrate here. Yeah. Mga refugee, karamihan sa kanila. Grabe. So I told them, okay, don't talk to the person that same word with your language. Speak in English or you can study English. It's free here. Lalo Yeah. na pagka nag-school sila. You know what? Right now, they listen to me.
Magaling na sila mag-English. Yung alam minsan yung mga bad words na natutunan nila sa akin. Yun talaga, I think, yung unang mong matututunan pagdating sa pag-aaral mo ng lengguwahe. Ibang lengguwahe. Kaya one time yung may-ari dumating sa store. So, kasi tinatanong sila, question and answer lang for audit. Natanong sila ng may-ari, so where are you gonna place the chicken after you cook it by the drain? Alam mo, sabi ng isang, on the who taught you that? It's Maria. Kasi Maria ang pangalan ko sa Popeyes before. Yeah. Yung, talagang si Popeyes lang ang nagpangalan sa akin ng Maria because it's my first name, di ba? Yeah. Pero talaga ang nickname ko is Rem. People knows me as Rem. Yeah, okay. R-E-M. Yan. Yeah. Kaya tawa ko ng tao, hey, why did you say that word? Because Walang you always say filter. that, put it on that. Oh yeah. I forgot kasi yung tawag. Yeah. Pero that's amazing. I know. Yung mga experience mo, ate. Kwento mo naman yung about sa mga anak mo. Ilang taon na sila ngayon, biological and stepkids? Oh yeah, I have 2 biological kids. Mm-hmm. So, 2 sons. Si Joshua at saka si James. Pareho sila may Gabriel sa middle name nila. Si Joshua is 26 years old. Magto-27 na ata siya this November. Correct me if I'm wrong. Kalimutan ko. Tapos si Bunso. Leave sa comment. Yeah. 18 years old na siya. Si James. So he was in Vancouver right now. And I'm proud of him kasi gagraduate na siya. Congrats, ate. And then he will take, gusto niya mag-pilot. Actually, dream yun ng kuya niya. Oh, so siya ang magtutuloy. Yan. That's so sweet. Yeah, so graduation niya this June. And then I have 3 stepkids. Yeah. Si Benjamin. Benjamin is 23 years old. Then Lorian is 20. Last time I just texted her. I said, how old are you again? Sabi niya, you're my stepmom. How come you forgot? Sabi ko, sorry na, bati na tayo. Tapos si Bunso, she's 16. She's in Quebec kasi yung si mom niya ang may custody pa sa kanya until she turned 18. Yeah, I have 3 stepkids. So I take care of my 2 stepkids nung nakuha namin custody nila noong 2014. Yeah. So they moved here from Montreal to here, si Benjamin at saka si Lorian. Oh, okay, yeah, right now Ben has his own business, yung metal roofing. Okay. He do metal roofing. So si daddy niya tinuruan siya. Amazing. To be mentor own. na kayo. Honestly, all our kids, hindi namin sila ni-spoiled. Yeah. We want them to learn from their own. Kung may mistake sila, they're very open with us. Bawal maglihim. Yes, yeah. Open communication dapat. Nagagalit ka din pag nagkakaroon sila ng mistake, or how do you react with their mistakes? Sometimes we ask them, is that right what you did? What do you think? Those are the question. Yeah. Pero kapag talagang mali, nagpapunish kami. Oh, may punishment okay. talaga. Yeah. Sometimes, yun nga, sa bahay, makikita mo yung Wi-Fi code namin. Yeah. Wi-Fi is earning through cleaning. Pag hindi nila nilinis yung room nila, hindi nila hinugasan yung pinagkainan nila, wala silang Wi-Fi. Para mga zombie ang bababa. Gano'n. Cute. I know. At least yung punishment mo pala, if something na parang hindi nila ginawa, diba? Yes. Sa routine ninyo sa ano. Yeah. So, but if making mistake, like kunyari once, do you punish them too? No, we just ask them first if that's right or wrong. Amazing. Kung halimbawa man na, kung mali ang feeling nila, do you think it's right for other people? Then they will say, I think it's right. God. I said, no, for us, it's not. There's a rule at home. Oh, Ayun, okay. nahihirapan ako kasi nga, yung dalawa kong stepkids, they're French when they come here. So may language barrier ba tawag? Akala ko, saan ka nahirapan natin yung syempre, language. Mag-French sila, mag-i-English ako, hindi naintindihan. Ang interpreter ko si Benjamin. Benjamin is good with English. He understands. So siya yung interpreter ko. Minsan nag-google pa ako nung mga salita nila. Oh, pero tignan mo ate, no? I know, grabe. for 14 years na kaming nagsasama ni Stefan, but we are married for 3 years now, this coming July. Yeah. So, almost 8 years ata, or let's say 10 years ko nang inalagaan yung dalawang stepkids ko. Then yung son ko na panganay, nag-move sila dito sa Calgary, nakuha nila yung PR nila, including my ex-husband. Yeah. So I give him still the opportunity to come here para hindi lang ako yung
mag-aalaga sa mga anak namin. Kaya they decided to go to Vancouver. Doon siya nagwo-work ngayon. Tapos yung anak ko. And honestly, yung pagkakaroon ko ng sakit, it's a great blessing too. Yeah. Kasi napa-fly niya dito si Stefan saka yung panganay kong anak, napa-fly niya yung dalawa, yung ex-husband ko saka yung bunso ko here to visit me in the hospital. Yun yung best gift ever. Yeah. Maybe that's why I'm still fighting for it kasi gusto ko talaga siyang makita palagi din. Kasi Grabe. hindi ako ang nag-alaga sa kanya since I came here in Canada. It's the lolo and lola. Unlike the panganay, medyo spoiled sa akin yun. 8 years old na siya nung umalis that's ako. true, So, may time ka na. Yeah, siya lang ang aking attention that time. And then, nung dumating na si Bunso, yun, 1 year ata or 2 years old na ata siya nung umalis ako. So, maliit pa talaga siya. Konti lang yung time mo sa kanya. Yeah, so, gusto konti mo lang ding kasi makabawi. I was here, right? I'm here in Canada to work and I really plan to give them a good future. Kaya, nag-Canada ako. Grabe yung sakripisyo ni Ate Rem. I know. Grabe. If you only knew how we started here in Canada, kami, yung batchmate ko, na from Philippines to here, sa Tim Hortons kami nag-work, 8 kami. Yeah, and then, we experienced a lot of hardship and lungkot. Diba? Kasi yung uso talaga mo yung homesick. Okay, It's real. Yeah. Paano naapektuhan ang pagiging nanay sa pananaw mo sa success? I think wala. It's okay. Kasi nung nanay ako, maybe meron pala mali ako. Yeah, okay. Kasi diba, naghiwalay kami ng ex-husband ko. Kasi gusto ko yung maging successful dito sa Canada. So that's the thing. Yeah, yun yung parang maybe kung hindi ako nag-Canada, I'm still in the Philippines. Yeah, ayaw ba ng ex-husband mo to go here? Yeah, ayaw niya. Oh, yeah. okay. Ayaw niya nung before. Lalo na nung nagpa-process yung PR, ayaw niya. Oh, okay. Yeah, he really wants to stay back home. Kasi kung tutuusin nga, kung nasa Pilipinas pa rin ako, I have a good job. I'm a manager at Shakey's. So, yung kinikita naman namin, it's okay. Tapos yung, what they call this, yung nagpa-part-time din ako na party host. Just like what I said before na nagpa-party host ako, nagma-magician, nagbabalunis. Yeah. That's our business, side business. So my husband do the balloon twisting and balloon decoration back home. Yun yung business na iniwan ko sa kanya. But sabi ko sa kanya, this is an opportunity. Yeah. Because Canada, sabi ko, maganda yung benefit nila. Ginugel ko din yun. Oh, so bago ka nag-dive yung in. Talagang no? chinek ko muna, sinerch ko lahat. Ano yung magiging potential natin pag nandito sa Canada. So I see yung free health care, right? Yes. Tapos yung it's true, the amount of money na binabayaran natin sa UPA, it's not that low, but we can manage it. Lalo na pagka nag-work ka, di ba? Yeah. Tapos child support. Right? Yun na lang. Yeah, kung gusto mo mag-baby na marami, go. Yeah, ginawa mo ng business. I know, business. Hindi naman. No, just joking, guys. Kasi may sinasabi nila lagi dati nung nasa school ako, like, okay, mag-anak ka na lang, gawin mo na yung business, may pangbayad ka ng mortgage. No, I'm just joking. Yeah, that's funny, right? They're saying that. So yun, siguro, yun yung mahirap. Yun yung parang pinaka nagiging, how do you call that, sagabal dun sa pagiging nanay mo at gusto mo maging successful na tao for yourself to follow your dreams, right? Yeah, actually, it's not really my dream to work in other country. Mas maganda pa rin talaga sa Pilipinas. Lahat naman tayo, di ba? I agree, ate. Yeah. Pero right now, I love Canada. Yes, everything, the opportunity. Yes, right? that's right. Yeah. So you've mentioned na parang ayaw ng husband mo na pumunta, or I mean like ng ex-husband mo na pumunta ka rito. And then like, you wanna be successful in your own way. Yes. So kaya pinush mo pa rin siya. Yeah, that's true. Kaya nung nag-work ako, 2009, dumating kami dito. Nag-work ako sa Tim Hortons. I work hard. Grabe yung sakripisyo mo, Yeah, ate. I work hard. Kaya kung ano yung sinasabi ng training namin, talagang kami. Tapos maglalakad ka ng 30 minutes na nag-i-snow.
Yeah, those are the like parang nakakalungkot at nakakatakot na experience sa Canada kasi pag malamig sa labas, naiwanan ka ng bus, after 1 hour mag-aantay ka na naman. Yeah, that's true. Ay, Yeah. nagbabas ka lang, di ba? Yeah, hindi naman kasi kagaya ng Pinas na papara ka na lang ng jeep or Yeah. taxi tapos I know. like go na. Ang taxi dito guys, mahal. True. Diba? Pati pagkain. Yeah, like Yeah. everything. Paano mo nababalance ang pagiging mom at business owner? Before, yung dalawang bata, yung na nakuha namin custody nila, si Ben sa si Lorian, actually they're very easy. Yeah. Kasi very independent yung dalawang bata na tuturuan ko sila kung ano yung kakainin nila. Ipiprepare ko na yon. Yung meal nila for the whole week nakalagay sa freezer, ima-microwave na lang nila. Tapos nagwo-walk lang sila sa school. Those are the things, or meron silang bus na tinitake din. I remember, kasi sa French school sila nag-aaral pareho nung maliliit pa sila. So yun, then kapag meron kaming, for example, we have to work in the office, I bring them. Ganun ang ginagawa namin niya. Kasi you have to. Yeah. Mga sakripisyo, no? Yes, kasi hindi mo sila pwede iwan sa house, right? Kasi wala pa sila sa right age to take care of each other's, I agree. Lalo na si Lorian noon, she's only, I think, 7 that time. Yeah. Yeah. Pero grabe yung sakripisyo mo a while ago, yung about sa language barrier. I know. Na parang in-study mo din ang French para lang makasabay sa kanila. I know. Yeah. You know what? Kapag nagagalit Cute. nga si Stefan sa mga bata, Yeah. ginagaya ko yun. Tawa sila ng tawa sa akin. Oh my God, you're copying Dad. I know. Yung French word na hindi siya arrête parler. Yeah. Shut up. Yun na pala meaning nun. Yung natuto ka na din. Tapos, ayun nga, tuwing nag-uusap sila, kasi they have some words that same with us. Like yung pantalon is patalo. Oh. Yeah, mais is mais sa kanila. So same din. Batu is, I think it's water. Parang gano'n, delu, yung water. Batu is yung sa tubig, sa ocean. So one time, pinagtripan ako ng mga batang yan. Sabi nila, ilulunod daw nila ako doon sa tubig. Kasi nasa pool kami. Naiintindihan ko yung batu-batu. Sabi ko, no, I'm not going with you guys. Oh my God, she understand us. Nagawa ko na yung tatlo eh. Natuto ka din sa kanila, ate. I know. That's amazing. And we learn a lot. I learn a lot. It's hard to be a stepmom. Yeah. Kasi hindi ako yung tunay nilang nanay, di ba? Yes. They're always Let's talk about that. How did you adjust? Like, if it's okay to talk about with our audience. Maybe that's why Benjamin chose us. Because of the stability. Ayoko namang mabash tayo dahil sa pagkakasabi kong ganun. Yeah. But I think he see us stable since nung na-meet niya ako na talaga yung girlfriend ng daddy niya. Walang iba. Yeah. Those are the things that they see with us. Kaya nag-decide siya na dito na lang siya sa amin. Siya yung unang nag-decide. Then Lorian came kasi si Lorian is a little bit of work kasi meron siyang ADHD. Okay. Yeah, I don't keep it to anyone kasi maganda rin yung na-experience namin kasi nung nalaman ko may ADHD siya, pinastop ko yung meds niya. It's my fault. That's a learning. You should not stop yung meds na binibigay ng doctors. Yeah. Kasi eventually, paglaki nila, magkakaroon din sila pa rin ng episode about the ADHD. Oh, okay. Yun, honestly. Lalo pag walang doctors, maling-mali ako doon. Kasi sabi ko kay Stefan, my love, I think pwede natin siyang enroll. Sabi ko, makulit lang siya. Para kasi sa atin wala namang ADHD wala sa Pinas, talaga. diba? Sabi niya, wala ring autism. Dito lang naman nauso yun. Yeah. Sabi ko sa kanya, my love, stop natin yung kanyang meds and then I'll enroll her for sports. Yun, nag-dancing siya, nag-singing lesson, nag-piano lesson. Yeah, yung year na yon talagang inano ko siya, enroll ko siya anywhere. But, my bot, guys. Yeah. On teenage time, yan, totoo po yun, meron talagang teenage crisis sa mga bata. Yeah. So you're young right now, yung mga anak mo, bata pa. Yeah. So enjoy it. Wait for it pag nag-teenager na sila and hopefully hindi katulad nung naranasan namin. Yeah. It's hard. How did you adjust during the teenage crisis? Actually, kapag nagkakaroon sila ng fault, talagang nagpa-punishment nga kami. Oh. Tinatanggal namin yung phone nila, tinatanggalan namin sila ng wifi. Kasi more on computers talaga ang mga bata, di ba? Yes, yeah. Kaya ganun ang ginagawa namin sa kanila. And then, last time I remember, merong may assignment kung sino maghuhugas ng pinagkainan. Yeah. Ayun ang mga punishment.
So pagka mabait ka for this week, hindi ka maghuhugas ng pinggan. Pero pag ikaw yung may kasalanan this week, ikaw maghuhugas ng pinggan. Ganon. Yeah. Ganon ang sistema namin. And me and Stefan, lagi kaming magkakampi. Hindi kami opposite ng decision. Bad cop, good cop, walang ganon. No. Te-text niya muna ako. Kunwari, napagalitan niya yung isa. Te-text niya na ako. Huwag mo nang pagalitan yung isa kasi napagalitan ko na. Okay. So, ganun kami. So, sabi ko, ano ba ang decision mo? Sabi niya sa akin, don't say anything. Just pretend you don't know anything. Kapag nagsabi na sa akin, magno-no din ako kasi nag-no na siya. So, ganun lang kaming dalawa. Kampihan talaga kami. Kaya nga, alam mo, dumating kami sa point na yung si pangalawa. Yeah. At least Tagalog naman to eh. Alam mo ba, sinabihan niya kami na mag-parenting 101 daw kami. Sabi niya, I think you guys should do parenting 101. What do you mean? Parang hindi daw kami good parents. Kasi nga Guys, may kanya-kanya tayong way to, diba, yung mga anak natin, and we don't have the right to judge someone else's. I know. Yeah. And honestly, yung way din ni Stefan, it's like for us back home, yung namamalo din siya. Nag-belt din siya. Yeah, it's true. Kaya nga sabi ko, hindi ba tayo noong minsan nga, sabi sa akin, isusumbong daw ako sa 911. Sabi ko, ito yung phone ko, tawagan mo. Yeah. Sabi mo sa pulis, anong ginawa mo? Bakit kailangan kang tawagan? Yeah. Diba? Parang mga... Siguro lalo na pag intense na talaga yung yes, yeah. It's true. Yeah. We had that. We experienced a lot of that. Like yung parang drain ka na kasi may problema ka na sa business, may problema pa sa bahay, nagsabay-sabay, you know what I mean? Yeah. Kaya, pero the good thing, pagkakalma ako, si Stefan ay medyo stress. Pag ako ang stress, siya ang kalma. Nag-o-opposite kami dalawa. We never like yung parang sasabog kami pareho. Yes. No, we don't do that. Yeah. So guys, Ate Rem, hindi siya nagsusugarcoat. She's telling you like everything na walang filter, which is good. Diba? Like, kasi ang hirap talaga. Like minsan, like sasabihin mong mabuti kang nanay, yung mga ganon. Oo, may mga time talaga na talagang hindi mo din makontrol. 'Di ba? Lalo na pag you're so much in stress talaga, which is totoo. Hindi po 'yun hindi 'yun sugarcoating or anything. Pero totoo 'yun. Nangyayari talaga 'yun sa amin. And mahirap kasi kapag parang nagpe-pretend ka lang. Totoo. No, it's not. Yeah. Ang sakit sa sarili mo. Oo, yan. Kasi diba? niloloko mo sarili mo 'di ba? Alam mo naman yung katotohanan. Kung anong nangyari talaga. Oo. Highlight. Ate Rem is talagang the best. Huwag ka magsisinungaling talaga sa sarili mo. Okay. Next question natin. May recent proud mom moment ka ba na gusto mong i-share? Oh yeah. I always... my kids always make me proud. Talaga. Alam mo, matatawa nga yung mga yan kasi pagka yung meron silang performance sa school, or kahit yung panganay ko ngayon, pagka nananalo sila sa basketball, ako yung MYMP nila. Proud mama. Make your mama proud. Diba? Mga ganon. Like, sisigaw ako. Talagang, I'm proud because like Lorian, when she's, I think she's 10 years old that time, sumali siya doon sa Wii. It was Alberta wide siya eh. So 3,000 students who joined that event. Me and Stefan joined that one. Isa siya sa speaker. Wow. Yeah, napunta siya sa newspaper ng Airdrie kasi nga she's fighting for bullies. Yung mga batang nambubuli ng mga ibang kids. Yeah. So yun yung advocate niya. Ang galing. Pero matutuwa ka sa kanya nung lumaki na siya. Diyos ko, day. Leader. The struggle is real ba? Yeah, sabi ko, parang opposite nung pinaglalaban mo to before. Kaya tawanan tao yung daddy niya sa akin. Yeah, I'm proud of her. Si Benjamin, of course, I'm proud of him too kasi nga, even I'm not the real mom, talagang tinitreat nila ako as mom. Honestly, meron nga nakakatuwa kasi yung mommy nila ka-birthday ko. Oh. Yeah. Kaya, tuwing birthday ko, they celebrate my birthday first and then they gonna greet their mom on the next day. Doon ako napaproud sa kanila kasi hindi sila nahihiya na ako yung nag-aalaga sa kanila, right? Yeah. Tapos yun, tuwing Mother's Day, they greeted me and then they celebrate with me. All of them, even yung mga anak ko. Yeah. Then si Joshua naman, yung panganay ko, proud ako kasi binigyan niya kami ng instant apo. Yeah. Si Rishin. Yeah.
Yun yung mga achievement ko for the kids. Then Bianca, she's good in school. Kahit hindi siya nakatira sa amin. Pero lagi siyang tumatawag, nagte-text sa amin. And anywhere we go, lagi siyang nandun. Lagi siyang nagkikipag-communicate sa amin. Yeah. And hopefully, someday, yung bunso ko rin na nasa Vancouver. Yeah. Last time nakita ko siya yung nasa hospital ako, he communicate with his kuya. So it's good to nalalaman ko kung ano nangyayari sa kanya. Tapos nag-perform siya sa LA. Ang galing naman. And then you mentioned nga na magpa-pilot siya, di ba? Yeah, saka like anong performance? Oh, clarinet. Okay, ang galing. Tapos magaling din siyang maggitara. Ang talented na. I know. Pero hindi sa akin galing yun. You're so cute, ate. Aminado ka. Oo naman. Hindi naman magaling kumanta at sumayaw. Trying hard lang po ako. May mga natutunan ka ba sa pagiging magulang na nagagamit mo rin sa business? Yes. Right now, yung hinahandle ko na business niraran ko, it's a sales force. Yeah. Our staff are young. So, ako yung, alam mo, teenage crisis. ako yung principal nila. Sila yung mga estudyante ko. Yeah. Kaya kapag mainit ang ulo ko, pinapupunta ko sila doon sa office, principal's office. Yeah, nagagamit ko yun kasi maybe for us, we treat them as family. Oh, yes. Hindi na sila iba sa amin. Yeah. So every week, ang style ko is I give them reward. Kung sino yung pinaka-highest seller will get a reward. So may top 3 ako lagi. Ang galing. Yeah, I give a cash for them from my own pocket. Hindi ko kinukuha sa business yon, sa akin lang yon. Tapos yung third place, laging macaroon. Kasi nga para ma-promote ko yung macaroon ko sa kanila. Ayun, ganun yung ginagawa namin and the way we motivate them too. Because sometimes they feel na sa sales kasi di ba may rejection. Yes. Yeah, right? Then meron din na parang which is true, sometimes they just lying. It's not real na, nandiyan kami sa roof nyo. Di ba? Yung ganon. Parang nakaka-feel sila ng, oh my God, I should not say that. No, it's okay. You're doing good. So ganon kami mag-motivate sa kanila. And we punish too. We terminate people also. Yeah. Kaya kilala ako din sa, yun nga, sa Popeyes na Terminator. Okay. Yeah, ganon din ako before nung nag-work ako as a manager. So I reward all my employees. Every time na may birthday sila, I buy something for them. Gift card or flowers, cake. So yun na yung culture na gusto ko for the company. Okay, ate, what made you like terminate yung sa employees mo? Parang maganda yan kasi siguro may mga red flags din, di ba, na people might wanna know if you're running a business and you're kind of like holding back to terminate someone, di ba? Kasi syempre meron ka ng, alam mo yun, yung connection and feelings na din. Yes. But when do you think is the right time to do that? Or if you see this stuff and like that, you know? There should be parang may category ka. Three categories for that. For me, I'm very strict with attendance. If you don't show up, it means you're not interested. And how the company will run if you're not showing up at work, right? Yeah. Tapos monitor ko yun every week na how many absences you have, how many late that you have. Then, second, in sales, number don't lie. So meron kaming specific na ginagamit na na system that we monitor how many calls they're doing, how many leads that they're doing. If they did great, that's perfect. But if you don't perform anything or you didn't win anything, kasama din yun sa performance appraisal nila. And the third one, if you really like yung misconduct na parang dinidisrespect mo na yung company itself too. Okay. Even my own kid, they work for us. I terminate them too. Just letting you know. I love that. I terminate them. Attendance, kasi hindi porket anak ka ng may-ari, you have to do, you can do what you want. I Right? agree. No, have rules There's to a follow. system, you have to follow the system. Yeah. That's the thing that I'm proud of Lorian right now because she's one of the top seller ng aming sales force. Amazing. I know. Pero before, I always give her heck. Kasi medyo sa detail. Yeah. Sa detail ng mga report nila, I'm very specific with that. Perfectionist ba? Kapag hindi tama yung report, nagagalit ako. I'm gonna give you shit. I don't care. Kung magalit ka sa akin, masira ko yung araw mo. Sinira mo na rin akin. Oh, yeah. So, because business is business, right? Yeah.
So there's no family in business, but the feeling is, of course, we have to take consideration most of the time too. Pero pag sobra na, you really need to let go. Okay. Yeah, yun ganun kami. That's amazing. Yeah. Ate, ang ganda nun. Parang ako yung natuto din kay ate. Okay. Next one. Okay. We're gonna talk about your brain aneurysm. Okay. Okay, so you survive brain aneurysm. Grabe ang lakas mo doon, ate. So paano nagbago ang pananaw mo sa buhay at negosyo after that? After that, it's April 14. 1 year old ko na nga nung April 14. Yeah. So I'm happy kasi sabi nga nung doktor, yung stroke na nangyari sa akin, it's not seeing on my physical, right? Yes. Wala akong tabinging muka, hindi na paralyzed yung half ng body ko. So whatever he told me, ginagawa ko. Nag-follow talaga ako. Right now, my purpose in life, I think, is to help people too. Whatever I learn from life, I have to share it with them. I think, that's the best important thing. Hindi kami madamot, pero hindi rin naman kami masyado mapagbigay. You're setting boundaries. Yes, may boundaries pa din. Pero we want to show people that we're here to help people too. Lalo na yung mga friends ko na nangangailangan, na hindi ko na yun nga nakakatawa kasi nung nasa hospital ako, most of the people I hang out right now, they are the one who always there na nasa hospital. So lagi sila nandyan. Hindi ko man sila kinikita palagi, but they're always calling me. Kasi may nagsabi sa akin, I'm a good listener. Kapag may problema sila, I'm just listening. Yeah. I never yung parang kinokontra ko yung mga sinasabi nila. Yeah, tell it to me. Okay, it's okay. Kapag one call, yun nga kaya nung nagkasakit ako, na hindi ako nagparamdam sa kanila, wala akong phone. No-worry sila. Yeah, nag-worry sila kasi hindi raw ako yun. Yeah. Yun. Tas, yun nga, since then, ang nabago din is, maybe for now, yung memory ko din. Kasi dati, ang memory ko magaling. Nakakabisado ko lahat. Yun yung pinagkaiba ko dati. Oh, okay. Yeah. Sa ngayon. And then I think, the purpose also na, kaya ako binigyan ng second life ni Lord kasi kailangan kong makamit ng mga tao na hindi pa po kami ganun kayaman. Yeah. Pero yung mga experience na naranasan ko, I love to share it. Grabe, guys. Yeah. Yeah, since I was 16, I'm working na. Kaya alam ko yung hirap ng pagtatrabaho sa pagiging business owner din. Yeah. Actually, Stepan, when we met 2011, I'm the one who encouraged him to become a entrepreneur. Yeah. Instead of working for someone else or partner up with someone else, he deserved to be a boss, right? Kasi Yeah. magaling talaga siya. Ayun, yun yung ko sa kanya, encouragement. Kasi gusto ko rin maging ganon. Yung parang sabi ko, it's really good if we're handling our own company. Right now, I'm not working anymore for anyone. Hindi na ako nagpa-part-time job unlike before. Yeah, those are the things that we do now. Oh. Hindi ko alam, siguro marami pang gusto si Lord akong gawin na dito sa mundo. Yeah. And then sabi ko nga kasi guys, nangyari yung aneurysm, di ba? Tapos nakilala kita after nun. Sabi ko, it meant to be siguro para makilala din kita. Kasi yung mga shinare na knowledge na Ate Rem sa aming ding mag-asawa, like, it's really amazing. Kasi may ang dami namin natutunan sa kanya, guys. Ano ang mga tumulong sa'yo to stay strong during your recovery? During my recovery, of course, my husband is there. He never left me. Yeah. Yeah, like alam mo yung 10 days ko na critical ako sa ICU. Sa ICU and sa hospital, he Yeah. never left me. He showed how he loves me and how worried he is, right? Yeah. Sabi niya nga, hindi ko alam pagka nawala ka. Sabi niya gano'n, ang ganda ko. You are, ate. So, since then, yung mga friends na laging chine-check ako all the time. So, mahilig din akong mag-party-party before, but now I'm a tita already talaga. Lola na talaga ako kasi pang lunchtime na lang ako, hindi na pang dinner time. Hindi na late nights. Yeah, wala na late nights, guys. Yeah. Kaya minsan sabi, pangit mo ka banding. Ay ko lang kayo, lola na ako eh. Kailangan na natin, Rem, yung medyo chill na lang. Ganun. Yes, tas yun na right now, since the recovery, whatever Stepan promised to me, yung vow niya, ginagawa niya. Like sabi niya,
Sa vow niya kasi sabi niya sa akin, I'm gonna hold your camera and you're doing your TikTok. Kaya pag napanood niyo yung video nung kasal namin, matatawa ka kasi ginagawa niya lahat. Tapos the best gift that he gave me is this year on my birthday. Kasi dinala niya lahat ng mga bata sa Mexico. And it's a surprise, guys. Nakakatawa. Walang alam si Ate Rem. I know, Andun kasi na lang sila lagi ko nag-show up. nahuhuli ang gift niya Yeah. Binubuksan ko yung bag and luggage. Sabi niya sa akin, you will get your gift in Mexico. Sabi niya ganon. Di syempre, nandun na kami sa Mexico, di ba? Itingnan ko yung mga gamit niya, wala. Walang nakabalot. Ganyan ang mga babae. Oo, nakakainis. Hindi pa binibigay, hinahanap na. Kaya nga, huli mo na, alam mo na kung anong gusto mo. Yun, ganun sabi ko. Kaya alam mo talaga, naiyak ako noon. Kasi sabi niya sa akin, you dress well. Nagtataka ako, hindi siya nagsuot ng magandang damit. Naka-shorts lang siya. Sabi ko, my love, anong gagawin ba natin? Oh, someone will pick us up here. So ayan na, si limousine. Ang haba. Kasi 10 sila nandun 10 sila nakasakay. Grabe. So pag sabi niya sa akin, okay, don't open the door until yung driver nga daw mag-open sa akin. Pagbukas ng pinto, ayun na, akala ko pinsan niya lang kasi niloloko pa siya. May laban, ang gagawin natin dito nga ba? Maghahabulang gahasa ba tayo dyan? Ay, pwede ba magsalita ng ganun dito? It's okay, ate. Akala ko baka bawal. Maghahabulang gahasa kami, napakahaba kasi ng limousine, di ba? Ayun na, nung lumabas yung pinsan niya, akala ko mga pinsan niya lang sa kanyang girlfriend. Ala, andyan yung mga anak ko, yung apo ko, lahat sila. Complete. O, sabi ko, oh my God. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya yon. Every time we travel, nagko-cruise kami. I hope the kids will experience that. Ginaganon ko siya. Sabi ko, alam mo yun ang wish ko. Sabi ko, hindi ko kailangan ng material na bagay, mamahalin na gamit. No, I don't need that. Gusto ko yung kompleto kami. Memories. So that's the first start. And we see them. Paano sila naging, yung tawag dito, talagang nagbabanding sila. Kasi dati nung bata sila, nag-aaway-aaway sila Totoo, I think kasi. And now, alam mo yung walang iwanan. Talagang pupunta sila sa taco place na sabay-sabay. Ite-text lang nila kami, nasusunod kami sa kanila. They're banding. Tapos syempre, mga malalaki na, nagiinuman kami ng shot kami doon. Pero ako hindi na masyado umiinom. Pero, ayun nga, doon ako natuwa. Sabi ko, wow, nakakatuwa pala, no? Sabi ko, maganda tong ginawa mo na to kasi nag-bonding sila. And now, every year, we have a plan for them starting this year. So, watch out. At least you see that, ate, diba? I know. I think that's the another why din. Why yung second life. Bakit ako binuhay? Para ma-join force yung mga bata. I'm really that's happy amazing, with it. ate. You are an inspiration. Honestly, it's hard to be a mom and a stepmom kasi kailangan mong bumalance sa kanila di ba? Both kasi, sides, like no? yung biological son ko and then I have a stepkid. Sometimes he thinks that I'm taking care well, kasi nga sila yung nasa akin. Right? Pero minsan may selos, pero lagi ko na-explain sa kanya, no, don't think like that. Kahit malayo ako, hindi ako nagkulang naman nag-provide sa inyo. Yun yung word ko doon sa panganay ko. And I want him to learn whatever. Hindi po pwede asa ka lang sa magulang. Ganon ang turo ko sa kanila. Kasi ang buhay talaga mahirap Yes. Kung hindi mo talaga sila isasabak sa hirap ng buhay, yung reality nga na sinasabi, hindi sila matututo. True. So naniniwala ako dyan. 2016 was a challenging year. Nawala yung first business ninyo. Paano kayo naka-recover emotionally and financially? Actually, emotionally, that time, talagang pareho kami, nagkaroon ng anxiety. We're taking pills. We consulted our physician. Kasi, dito, hindi siya madaling i-deal kasi napakalaking bagay, napakalaking pera na wala sa amin. Tapos nawalan din ako ng other business ko, yung sa Edmonton nga. Nag-resign ako doon as director kasi it doesn't help me too. So, hindi ko ikinakahiya yun about what happened on that time na kinlose namin. We run a business that we have 42 employees. And then we really need to pay them. Actually, yung 4th year anniversary namin, yun yung gift sa akin ni Stefan na dream car ko na Mercedes GLK. Pero ako ang nag-offer, sabi ko sa kanya, let's sell it. I don't need it. I don't need yung luxury car. Sanay ako sa hirap. Yun ang word ko sa kanya. Sanay ako sa hirap, my love. Kaya ko to.
So yung mga bata rin, we open up with them, the 2 kids. Yeah. They know it that we're struggling. So sabi namin sa kanila, it won't take long. Don't worry about it. Pero sa ngayon, hindi muna tayo magre-restaurant. So, ang ginagawa ko na, nagluluto ako ng parang lutong restaurant para matuwa sila. Yeah. Tapos sabi ko, kailangan tipirin natin yung mga water, yung kuryente. Ganun ko sila tinrain. Pareho silang dalawa. So, si Ben, that time, I think he was 14. So, nag-start na siya mag-work sa Tim Hortons. So, yun. Natutuwa naman yung mga managers ng Tim Hortons kasi sabi nila, ate, siya yung typical na puti na ansipag. Kasi sabi ko sa kanya, wag mo ako papayain. Kasi ako nag-recommend sa'yo, hindi ka na in-interview. Sabi ko, tinanggap ka na lang before, magkagad. Sabi ko gano'n, wag mo ako ipapaya. Ginanon ko siya. So, hindi niya ako pinaya. Then, he's helping us too. He's like, whatever he's earning, he gives some for us. We do the grocery, ganun. Ganun siya. Tapos si pangalawa naman, nasanay na siya kung ano yung kinakain. Yun na yun. Kumbaga parang everyday nga kami na peanut butter and jam. Sa atin, social na yun, di ba? Dito hindi. Pagkain daw na mahirap yun. Saka yung so cute. Pot pie. Okay, yeah. For them, ano yun? Pagkain daw na mahirap. Sabi ko, no. Sabi ko sa Pilipinas, pang mayaman to. Saka yung spaghetti. Tawa sila sa akin. Sabi ko, kanin at asin, masaya na ako. Sabi ko, kasi laki akong tondo na mahirap din kami. We're not really rich. So, wala akong problema sa pagiging mahirap, di ba? Si Stefan, ganun din siya. Hindi rin sila mayaman nung nasa Quebec siya. Kaya parang sanay din siya sa hirap. So, siguro mga 3 parang mas may mahirap pa. So, kaya natin to. That time, after that struggle or financially na kulang kami, so 4 months na hindi nagwo-work si Stefan, pero matutuwa ka sa kanya. 4 months, nagbi-build na pala siya ng bago niyang company. And we're just waiting for an income. Because that time, it's a lucky. Alam mo ba? Kasi yung dalawa ko palang alaga, we are entitled for child support. Kaya sinasabi ko sa'yo, maganda ang child support dito, di ba? So 4 years kasi nasa akin na sila na inaalagaan namin. Pero we're not applying for child support. So nilamsam namin. Yun yung una naming capital for the second company. That's and until now, amazing. we're running it. That's the thing. Blessing in disguise. Meron pang isang story, matatawa ka. Kasi after that, siguro, kasi nag-work nga ako. Sa Popeyes na ako nag-work noon after ng bankruptcy. So, nung kami, nag-restaurant kami, nag-book ako sa Grizzly House sa Banff. Yes, yeah. Kasi alam naman natin, expensive doon, di ba? Yeah. So, yung dalawang bata, sinama namin. Okay, we'll have dinner at Grizzly House. Pag-upo. Alam mo pa yung menu, hinahawakan niyang ganun. Sabi nung pangalawa ko, there's no there's no F way that you're gonna pay this one. It's too expensive. Parang naluha, natulo talaga yung luha ko. Sabi ko, no, we can pay it now. Your dad is earning money now. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos alam mo talagang umiyak siya, thank you dad for this dinner. And thank you Rem. Ganon, hindi nila ako tinatawag na mom. Kasi ayaw nung mom nila. Siya lang daw dapat ang mom. Okay. I don't mind it. Pero sa school and everywhere, they always introduce me as their mom. So, yun lang yung proud din ako kasi hindi nila ako kinakahiya. Yun nga lang, kailangan talaga ng interpreter sa school nila kasi French. So, sa aneurysm mo ate, how did you handle it? During that time? Paano yung experience mo? Baka kasi kailangan ng awareness sa ibang tao na ito yung naramdaman ko before my aneurysm. What happened in there, April 14 of 2000, last year, 2024. So, ngayon iniisip ko siya. So, a day before, Saturday, galing ako ng Edmonton, dinalaw ko, binisita ko yung best friend ko, si Ate Mavic. Siya yung best friend ko since I was 16. Ate-ate ko yun. Tapos anak niya nga nakapag-asawa na dito, may anak na rin, nakambal. So binisita ko siya doon kasi uwi na siya ng Pinas. So sabi ko, sige ate, I'll spend time with you kasi hindi ko nga siya nabigyan ng time nung nagpunta siya dito sa Calgary. Hay ko, sige mag-drive ako dyan. So happy-happy naman kami ng gabi. Masaya. Kumain kami, nagluto pa ako ng kare-kare kasi favorite nila yung kare-kare ko. Tapos yun na, kinabukasan malis ako ng 7 a.m. Nag-drive ako. That's the thing, wala akong nararamdaman. Wala talagang... So it's just like a normal day? Yes. So pag-drive ko,
nasa 32nd Ave, hindi ko makakalimutan yun, ng Red Deer. Yeah. Yung tinignan ko yung gas ko. Okay pa eh. Kaya kabisado ko na makakabalik ako ng Airdrie. Yeah. So sabi ko, ay hindi ko kailangan mag-gas. Alam mo, exactly pagdating ng gasoline alley, nag-yellow, nag-red, bumaba yung gas line ko. So I need to park and kailangan ko magpagas. Yeah. Nakapagpagas pa ako. So sa akin, normal na lagi akong nasa washroom para umihi. Yeah. So nagpark ako, pinark ko yung sasakyan ko doon sa may Shell besides McDonald's sa Red Deer. Pagkatapos ko magpagas, pag upo ko ng washroom, umiikot talaga yung paningin ko. Oh, Oo, okay. buti na lang kamo, hindi ko nilock yung door. Parang ko na feel ko na there's something wrong with me. Kasi Yeah. pag upo ko, yung umiikot talaga, para kang, anong tawag nila doon? Levitating? Tawag doon? Parang vertigo. Okay. Yeah. Okay. Pero Yeah. baka mas intense pa sa vertigo. Hindi naman. Medyo, kasi talagang Can you umiikot still, ka. nakakapag-balance ka pa rin? Hindi nga. Oh, Tapos okay. nung lumabas ako ng washroom, yung cashier, inasa ko, "Are you okay?" Sabi ko, "Yeah, I'm okay. I think I just need to rest." Yeah. Pumasok ako sa kotse ko, nakapark ako. Sabi ko, itutulog ko lang to, wala to. Sabi ko sa sarili ko, kasi sanay naman ako na minsan Makapagod nakakaramdam lang. ng ganun. Yeah. Sabi ko, siguro puyat or pagod. Yeah. Tapos natulog nga ako. Hindi ko alam, 1 hour na pala ako nakatulog. Stefan is calling me, my phone is ringing. Yun yung nakapagpagising sa akin, yung phone, na tumatawag Okay. siya. Tapos sabi niya, "Are you okay?" Sabi ko, "No." Sabi ko, "May sakit yung ulo ko." Yun yung pagbangon ko. Half of my face hanggang dito sa neck, masakit. Yun yung tinatawag nilang worst headache ever. Okay. Yun talaga pinaka-worst ko na headache. Yung buong left side ko, masakit talaga. Yeah. Tapos ito yung half ng neck ko. And it hanggang happens likod. so fast, right? Yeah, ang Naggasolina bilis. ka lang, In 1 nag-washroom ka. hour lang, Yeah. di ba? 1 hour. Tapos sabi ni Stefan, "Call 911 right away. Huwag mo na ako antayin, pick-upin pa kita." Akala niya hindi ako tumawag ng 911. Siya yung tumawag ng 911. Tinawagan ko uli siya. Basta yun yung mga natandaan ko eh. Tapos throw up na ako. Oh. Kaya sabi niya, yeah. that's not good anymore. Nung dumating na si EMS, hindi na ako makalakad. Ang Nakalakad ako before, bilis. di ba? Binuhat nila ako. Tapos insure nila yung sasakyan na safe, pati yung bag ko and everything. Dinala nila ako sa Red Deer Hospital. Yeah. And that's worse too at Red Deer Hospital. Hindi ko sinisiraan yung hospital, pero yung people there, keep on telling me may migraine lang daw ako. Yeah, and I think it's a small community. Hindi Yeah. pa siya kaya hindi pa sobrang advanced Yes. siguro. So Kailangan yung- pumunta sa city. Yeah, Is it na- city na yung Red Deer? Yeah. Nung nagpunta si Stefan doon sa hospital, Yeah. so sabi niya, no, she don't have any migraine. Wala talaga akong history. Wala Yeah. akong history ng high blood pressure. Sabi nila kasi 40 years old lady, woman talaga tinitira daw ng aneurysm. Tapos, isa, high blood pressure, tapos smoker ka. Yun yung, Wala ka namang history no, mga ganun. hindi ako nag-smoke. Tapos low blood pressure pa ako. Low blood ako hindi But talaga do you ako have like high. a history sa family member Yun nga mo? yung sinabi rin, baka daw by genes, sabi Yeah. ni Dr. Mita dito sa Foothills Hospital. So yun nga, 8 hours akong nasa Red Deer Hospital that they keep on saying I have migraine. Alam mo, after 8 hours, bumalik lang si Stefan kasi kailangan niya i-park yung kotse ko Yeah. nearby dun sa friend niya sa Red Deer. Pagbalik niya, wala ako. Natakot siya. Sabi niya, asan siya? Sabi daw nung security, "Oh, she's been discharged. There's no way that madi-discharge niyo siya kasi wala siyang phone, wala siyang wallet," Yeah. ganon. So, can you wait for the doctor to come out? Nung lumabas yung doktor, eto nga, binigay daw tong earrings ko na to. Inabot sa kanya. Oh, she's in nasa Foothills Hospital na siya. Yung pagpunta kong Foothills, hindi ko na alam kung paano ako nakarating doon. Oh, wala ka nang maalala. Wala akong malay. 3 days akong walang malay. Pero sabi ni Stefan, kasi nung nagising nga ako, sabi ko sa kanya, "My love, bakit ganito?" Parang napapaniginipan ko yung mga tanong ng nurses. Yun Yeah. pala, yun talaga. Sabi niya, kahit tulog ka raw, ginigising ka ng mga nurse Oh. para sa vital mo. Kaya kahit wala kang Grabe. malay. Yeah. So, ang natatandaan ko lang noon is a light on the side. Yun lang ang natandaan ko. Wala na ako natandaan. Nung nagising lang ako, yun, gusto ko nang mag-washroom kagad. Yun lang. Grabe. Tapos, it's really sad din kasi in 3rd day ko, or 4th day ko na pagkagising ko,
yung kasabayan kong na endovascular din, na ano siya, patay. Oh. I know, on my 7th day, 4 kaming magkakasabay na inooperahan that day. Yung nurse na nagkikwento. Did it rupture though yung ano mo? Ruptured siya. Oh, Ruptured. shoot. Yeah, I know, it's hard. So, sabi nung, meron din akong seizure on my 10th day. Yeah. Yung talagang nanginginig ka tapos hindi ko na magalaw yung sarili ko. Yun yung mga cause nung first 10 days. Kaya Grabe. si Stepan, he never left me for 10 days. Kasi gusto niya, nakikita niya ako. Yeah. Gusto niya yung okay ako. Ganun siya. Tapos yun nga, after 7 day, yung kapitbahay ko naman na kasabayan ko rin na room, I think he's a Filipino, he died too. Oh. Yeah, ako lang ang natira. Sabi ko, oh my God, Lord, kailangan ko talagang bumait. Kasi so ako na lang iniwan mo. Lahat sila umalis na. Yeah. Right? So, yeah, nakakalungkot. Tapos, every month din, meron pa rin akong episode, yung bad headache. Yeah. And right now, meron akong nag-second opinion kami. That's why I'm always at Nirvana. Hindi ko po pinopromote yung clinic, pero kung gusto niyo naman, pwede rin. Yeah. Nirvana is a private clinic. They are private neurologists. So, ngayon, within 4 weeks, it's 8 times, they're gonna do the transcranial laser therapy. So, I did that 2 times na since yesterday. What Mondays is that ako- one for ate? ano mind me siya, asking. laser nila yung bad tissue and good tissue mo daw. Yun yung explanation nila sa akin sa Yeah. transcranial. So, nilalagyan nila ako ng parang aparato dito, tapos sa likod. Para daw, pero alam mo, parang ginamitan nila ako ng gun na laser. Para Yeah. siyang RF, parang pantanggal ng taba. Oh, okay. Ayun. Yeah. Ang tag dito, dito sa right side ko, it doesn't hurt. Pero yung left side, kasi dito yung operation ko, Yeah. mafe-feel mo yung frequency, ang sakit. Ganon. Oh, Yeah. So, tapos in 8 months of not working, so what I do is, nagtry ako mag-bake. So, meron ako na parang every other day nagbe-bake ako. Pero binabawian ako kinabukasan pag every other day. Kasi nga napapagod kagad ako, sumasakit ulo ko. Oh, Meron pa ring side effect. Yeah. That's the thing. And then MRI is until 10 years ko. Unlike Okay. yung brain, maybe it's a good thing also na learning din sa atin, yung brain surgery, it's much better than endovascular. Okay. Kasi ang endovascular is just a coil that they put it Yeah. Idadaan lang nila sa idadaan ano mo, lang nila yung sa'yo. vein mo. Unlike yung brain surgery, maano ka na talaga, tanggal na lahat, hindi ka na kailangan MRI. It means it's gone. Yung So hindi craniotomy yung ginawa sa'yo? hindi. Endovascular. okay. Yeah, kaya yun nga, kasi yung doktor, nung nagising... Pinapili ka ba? Yes. Oh, okay. Nagising kasi ako noon. Sabi niya sa akin, if you don't wake up, your husband will decide. Sabi ko, naku, baka sundin nun yung Craniotomy. yung makakalbo ko. Oo, Sabi ko, yung no, I open don't wanna nila. get bald. I want the endovascular. Sabi ko ganun. Tawa Is sa it akin. more riskier when you do endovascular compared Sabi niya sa akin, sabi ko kasi, what are the advantages and disadvantages Yeah. of this? Sabi niya sa akin, the advantage is we're not like moving here or like parang hindi i-open yung brain ko or yung skull ko. Yeah. So walang operation, di ba? Tapos sabi niya, yung coil, sabi niya, andyan lang siya. Pero yung disadvantage is I have to see MRI until 1 year, 3 years, 5 years, 8 years, and 10 years. Ganun ang May system nung, intervals. yeah. Oh, yeah. So sabi nila ang brain aneurysm nga daw, yun, sa migraine or may lahi kayo. Yeah. So I'm just ask my mom, wala naman sa family namin kasi kahit sa tatay ko. So siguro meron kami yung mga lolo't lola namin before, tas ako na lang yung nakapagkuha nun. Bata pa raw ako pero hindi siya nag-burst kagad. Yun ang Yeah. sabi ng doktor. So here in Canada, yun ang swerte natin, di ba? Free Kung sa healthcare. Pilipinas to, Diyos ko dahil, milyon na utang natin. Sobra. Or Yeah. hindi ka na-survive. Yeah, yun. Dito Yeah. magagaling sila talagang Yeah, grabe. magaling They're sila. gonna do everything talaga. Pero they will tell you na hindi sila confident. Yung doctor ko, si Dr. Mita, he was known as a very, siya yung top na neurologist Yeah. dito. Pero hindi siya confident. Sabi niya sa akin, I don't wanna be too confident that I'm gonna be successful with you. Ganun siya. Nung Yeah. kausap niya ako, sabi ko, yeah, I trusted you. Yun na lang yung sinabi ko sa kanya nun.
Kaya nung nagising ako, tuwan-tuwa siya. See, hindi kita kinalbo, sabi niya sa akin. Kasi sabi ko, ayoko makalbo. Sabi ko, sayang yung buhok ko. Ay, pampaganda talaga yung iniisip pa niya. I know. You're so cute. Okay, next question. Ang incredible ng story mo regarding yung aneurysm mo. And you need to fight it. Yeah. Hindi ka pwede yung feeling mo may sakit ka, weak ka, hindi ka nalalabas ng bahay, no. Yeah. You have to do something. Nilabanan mo din talaga ate, no? Kasi mental health din yung kalaban mo dyan. Yes. Kaya nga sabi ko, ang vitamins ko talaga paggala. Oh. That's why you're always traveling. Sana all. Gala-gala. Kaya nyo yan. Okay, balikan natin ang 2009. Yung pagdating mo sa Canada, ano ang naramdaman mo nun? Actually, excitement. Yeah. Excited ako na sabi ko, wow. Something new. Pupunta ako sa mas snow na lugar. Sabi ko pang ganun. Gusto ko makakita talaga ng snow. Yeah. Tama-tama, March ako dumating, 2009. Nag-i-snow. Diyos ko dahil gusto ko na bumalik ng Pilipinas. Ang lamig! Yeah. Yun, excited ako. Tapos sabi ko, this is a new challenge for me. Kasi back to zero ka na naman, magiging staff ka lang, hindi ka manager agad. Yeah. Kumbaga, yung position mo sa Pilipinas, oo, magagamit mo dito, pero not right away. Di ba? Yeah. Kasi you have to adapt. Lalo na sa kultura. Ni-ready mo din talaga yung sarili mo. Yeah, ni-ready ko. Tapos inano ko yun, sinearch ko everything bago ko pumunta dito. Well, actually, may pagka-boplax din ako noon bago dating ako dito. Yung immigration officer, inasa ko. So, where you working? Nagkamali ako ng sabi. Sabi ko, McDonald's. Nakalimutan ko, employer ko pala, McDonald ang last name. Barry McDonald. What the hell? Tim Hortons pala ako mag-work. Tawa ng tawa yung immigration officer sa akin. Tapos, that's an honest mistake. Yeah, sabi ko, I'm sorry. I thought I'm working for McDonald's. Sabi ko ganun. Tapos tawa siya ng tawa. Tapos nakakatawa sila kasi, did you bring balot? Chicharon? Alam nila. Oh. Ang tatalino ng mga immigration officers sa Vancouver pa yun Yeah. Kasi yun yung second stop nga namin. Nag-stop kami sa Hong Kong. Hong Kong din, ang hirap kasi puro, hindi mo maintindihan yung lugar. I agree, yeah. Diyos ko, dahil ginawa namin, nanap lang namin yung namin. Natulog kami doon. Walang excitement talaga na, oy maganda to, mag-explore tayo. Wala kaming ganon. Oh. 3 kaming dumating sabay-sabay. Tapos yun na, nandito kami nandun ako sa Edmonton. So yung Mercan yung nagkuha sa amin, nag-hire. Yeah. So Mercan, sila yung nag-settle din nung titiran namin. First house na tiniran namin, wala namang secreted dito, kaya I don't care kahit malaman nung dati naming landlord. Yeah, Diyos ko dahil, nakaranas kami nung, alam mo, para ka nasa mental health facility. Yeah, diba kasi sa Pilipinas, 10 ng gabi dito, umaga pa lang sa Pilipinas, yung difference. Yeah. So, kailangan makapag-wifi ka, makausap mo yung family mo everyday, di ba? Yeah. Naka-open yung laptop mo. Yun, medyo niya kami. Pinapatayan niya kami ng wifi. Oh. Yeah, everything that we're doing, bawal mag-ingay ng 10 ng gabi. Yun nga yung gabi na. Tas sa isang room, 4 kami. Yeah. 1 washroom, one malaki naman yung bahay niya, mansion, pero parang hindi kami tinuring na tao that time. Tapos after a month, ini-increase niya na yung salary, yung rent namin. Alam mo ginawa ko, parang ako lawyer nun kasi talagang sinesearch ko yung renter rights and law here in Canada. Inaral ko yun para mapagtanggol ko yung mga kasama ko. 8 kami nun kasi nga, siguro ako lang yung medyo makapalang mukha at saka maingay. Guys, sorry ate Guys, tingnan nyo how important it is. Kung something na kailangan mong magpagaling, tingnan mo, open book talaga ang internet, diba? Yeah. Kailangan mo lang talagang lagyan ng aksyon kung feeling mo something na may hindi tama. True. Yeah, that's galing right. ate. Yeah, yun. And then anong nangyari? Nag-search ako. So nag-send kami ng letter to Mercan. Yeah. Hindi namin babayaran yon. Kasi parang pag umalis nga daw kami, nagbigay kami ng notice sa kanya. Yeah. 1 month notice. Sabi niya, kailangan daw bayaran namin yung 1 year. Sabi ko, wala kaming pinirmahan na lease with you. Ang galing. And you're not a legal renter. Sabi ko, na landlord. Di ka naman legal na landlord. And after that, nakamit kami ng, parang namin siya, angel, si Nanay Ida. Malaki rin ang bahay niya. Yeah. So wala siyang anak na babae. Nagkaroon siya tuloy ng 8 kagad. Instant. 7 muna pala kami noon. Kasi isa hindi nag-move.
Ayun, tapos nag-rent kami sa kanya. Tapos makikita mo yung difference from the first one to the second one. Yun yung sa kanya, sasamahan niya kami mag-grocery sa mga Filipino store. Pag may birthday, naghahanda siya. Talagang Filipino culture. Ulam namin, baon namin, sagot niya. She doesn't care. Napakabait no ni Nanay Ida. And di ko na alam kung ano nangyari sa kanya ngayon. Pero alam ko, okay pa siya. Nagkaroon na lang daw ng Alzheimer's ngayon. Tapos si tatay namatay na. Yun si tatay, nakakatuwa din yun. Kasi hahatid sundo kami sa work. Pagka nag-i-snow, very worried siya sa amin. Grabe yung pakikipagkapwa talaga. Pilipino ate, right? Filipino. Tapos sa Tim Hortons, yun nga, work experience. After 3 months, na-promote, 3 kami kagad na-promote noon na supervisor. Which is good kasi para sa PR, di ba? Kasi hindi naman nila skilled worker ka kung hindi ka promoted na supervisor or you've been paid as supervisor. Yun. Nung na-promote kami, andun din yung discrimination na nakaranas din ako noon. Discrimination for? Yung parang, let's say, parang may pagka-racist yung mga tao. Dahil ba Pilipino ka? Yes. Or ibang lahi ka? Sometimes they think I'm not Filipino. Okay. Merong nag-question sa akin doon, where did you learn your English? Sabi ko, in school, back home. Diba? Tapos meron pa isa, how did you come here? Through plane? Sabi ko na I love that. Diba sarcastic ka din, diba? Tapos yun nga, na-promote kami, merong isa doon na Pilipino at saka hindi pala isa lang. Meron yung mga matatagal na empleyado nila, seniors na, how come you've been promoted? I've been here for 10 years until now I'm still a staff. Sabi ko, maybe because our education and experience back home. Gumanon ako. Ganun ang sagot ko talaga. Sabi ko, you're just being honest. Sabi ko, is that wrong that to come here and show our knowledge and skills? Ayun, tas doon nga natuto yung manager namin ng pagtitipid sa amin, yung mga cost cutting, labor cost cutting. Kami naman ang naghihirap. Kasi nga, contract worker ka, 2 years ka sa kanila, you're not allowed to work in other company, diba? Illegal yun. Yun yung mga experiences, mag-iipong ka pa ng pang-PR mo. Kasi the good thing that time, Mercan, 1 year na may experience kang 10 years sa Pilipinas as manager, pwede ka na mag-PR. Wow. So, medyo pricey din yung PR kasi nag-start ako as $10.99 per hour. Come to think it, diba? You know what? Ang natitira lang sa savings ko is $50 from my salary ko. Kasi, syempre, magpapadala ka sa Pilipinas. Tapos magbabayad ka ng insurance. Yun pa pala. That's important to have an insurance. Kahit contract worker ka, you have to have your insurance no matter what. Kahit anong mangyari, magkasakit ka, madisgrasya ka, at least may insurance ka. Uuwi ka ng Pinas ng buo ka. Hindi yung chop-chop. Kasi baka hulugan. Ano ba? Yun, insurance. Tapos padala sa tuition fee ng mga bata. Tapos in savings, in 9 months, my ex-husband bought a car kasi yun ang gusto ko talaga mabili niya. Dahil nga yung mga anak ko may asthma. Ayoko na sila. So, one goal or one dream came true, right? Nakabili kami kotse. Grabe. Yun. Tapos meron din mga malungkot na nangyari kasi nga nawalan ako ng communication with my kids. He cut off all the communication. Di ba dati Sky cable pa? Yun, tinanggalan niya ng wifi. So, wala akong communication. Nakakapag-communicate lang ako through the auntie kasi kapitbahay nila. So, chine-check ko yung mga anak ko. And after Pero you never get the chance to talk to them? No. Tapos, alam mo, natuwa nga ako dun sa employer ko. You know what? Lagi kong sinasabi yon. Yung gratitude ko sa kanya, pinauwi niya ako ng Pilipinas. Wala pa akong 1 year sa kanya. December niya ako pinauwi nun. 2 weeks. Kasi nakikita niya sa camera, nagbe-baker ako. Umiiyak ako kasi hindi ko nakakausap mga anak ko. Sabi niya sa akin, Rem, you wanna go back home? Sabi niya, for holiday, but you come back. Sabi niya sa akin, I'm coming back. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, sige. Tapos yun. Actually, in-offer niya sa akin yun. Like, open arms talaga. Na, I want you to be happy. I want you to see your kids. I don't want to see. Siyempre, naapektuhan din yung trabaho mo, di ba? Kaya siguro, pinayagan niya akong magbakasyon. So, pinuntahan ko yung mga anak ko.
nakita ko yung mga anak ko, thank God, di ba? Tapos sinabi ko doon sa panganay ko, huwag ka mahihiya sa akin kapag kailangan mo ako. Alam mo yung number ko, alam mo yung mga, kung paano mo ako i-communicate. You know what, after 2 years na umalis ako, nag-text sa akin yung anak ko, sabi niya, Mi, uwi na kami, sige kasi nahirapan ako ng pag-process ng papers nila eh. Mi, sige pupunta na kami. Oh my God, talagang happy ako noon. 2014, nung nag-land sila dito, so they're staying together. Yung sinet up namin, kahit si Stefan. Stefan gave a job for my ex-husband. Grabe. Blended talaga yung buhay na, yung pamilya namin. Kaya sabi ko nga pang modern family tayo, no? Kasi mix. Pero grabe yung pangunawa, no, ang lawak. Even him, like, doon ako humanga sa kanya. Grabe. Kasi he accept who I am. Yeah. And the funny thing also sa love life namin dalawa, it's always funny. Kasi hindi kami talaga nag-away. Yeah. Kasi nga makikipag-away ka pa, mag-google ka pa ng grammar mo, wag na lang. Kasi never mind my love, leave. Para mas madali, wala nang talk. Oo, di ba? Magdi-discussion pa kayo, English, wag na lang. Sabi ko, patatawarin na kagad kita. Parang wala lang masyadong Inglesan. I know. You're so cute, ate. Kaya nga pag nakakamit ako ng mga Pilipino na nag-asawa din ng white, nagtatawanan kami, ate, paano ka magpag-away? Hindi kami nag-aaway. Ay, kung ganun. Bakit? Kasi, mag-google pa ako. Tawa sila ng tao. I like that. I know. Ang galing. Pero grabe ate, no? Like, ang dami mong struggle throughout your journey. Yeah. Pero alam mo, yung redirection, di ba? Like, may tama talagang path na nakalaan para sa'yo. I know. Ang galing. And maybe a suggestion also for everyone. You know what? You make a board, tapos lagay niyo dun yung goal niyo. Tapos i-erase mo siya pagka nagawa niyo na. I have that at home. I could take picture. We have that too. Meron din. We have vision that's board. Good. Yeah. Meron akong personal and Sa business. About business. Yeah. Okay. Yeah. So we're happy. Sabi ko nga sa kanya, it's okay kahit hindi tayo makabili ng mga mamahaling material na bagay as long as tayo ay buhay. Yun ang word ko sa kanya. Even him. Alam niyo, nakakatuwa siya kasi hindi katulad natin, mahilig sa sapatos, sa damit. Yeah. Siya hindi. Ang damit niya, makikita mo lagi naka-black. Black na shirt, dun pa rin niya binili. Ay ko, sapatos, yung pa rin yung sapatos, nasira lang, bibili ng sapatos. mga lalaki. Ganun ang mga lalaki, yeah. So we're lucky to have that kind of man, di ba? Yeah. Which is rare sometimes. I know. Sabi mo, sobrang homesick ka, di ba? Paano mo nalabanan yun? True, actually, hindi ako marunong mag-bike. Yeah. Hindi ako marunong mag-swimming. In-enroll ko yung sarili ko. Yeah, yung pag-aral ng biking, nagturo sa akin 16 years old na bata. Yeah. Yeah, 34 ata ako noon. Yeah. Sabi ko, sige, turuan mo ako mag-bike kasi gusto ko talagang matutong mag-bike kasi ang tatay ko nung bata ako ayaw. Yeah. Kasi Filipino culture din, na Masasaktan. kasabihan. Na tayo daw mga babae, kasi yung panahon ng nanay tatay ko, matanda na sila eh. Yung pagbabae daw, kapag nag-ride ka ng bike, mawawala na yung virginity mo. Oh, do you believe with that? No. Parang may gumalaw na raw sa'yo. Sabi ko, generational talaga, no? Ganang differences. So, ganun. Kaya hindi ako natutong mag-bicycle. Okay. So, nag-aral ako mag-bike, nakabili ako ng bike, masaya na ako noon. Yung homesick ko, ganun ginawa ko kasi gusto ko talaga gumala. Gusto ko talaga makita yung buong Canada. Yun ang dream ko din. Then second, yung swimming. Takot kasi ako sa tubig. Yung sa malalim. Yeah. Pag di ko na yung ilalim, natatakot ako. Nag-enroll din ako. Nagpagaling ka talaga. I know, yung best friend ko na si Shalimar, siya din yung nag-encourage sa akin, ate, mag-swimming tayo. Sige, sabi ko, di ko pa na-try yan. Yeah. Tapos until nakilala ko yung puti na kaibigan ko rin, ang unang kaibigan ko si Minette, siya naman, sinama niya ako sa gym, nagbo-boxing. Nag-ano din ako, nag-compete ako ng boxing, real boxing, parang Manny Pacquiao. Yeah. Ayan. Pero ang kalaban ko, bata, hindi matanda. Tingnan nyo, kaya kahit anong edad nyo, kung may gusto kayong gawin nyo. Yeah.
That's true. Ang galing. Yeah. Ang galing. That's so inspiring ate. You know- Now I wanna try something new too. Yeah. Yung hindi mo pa nagagawa. Yeah, yung hindi ko pa nagagawa. Okay, next question natin. Yung promotion mo sa Tim Horton, parang ano ko na? Na parang nasabi ko Yeah. na niya. Yeah, na ano mo na yung promotion ate? Yeah, natuwa sila doon kasi nag-top yung store niya sa top 10 all over Canada. Yung Grabe. drive-thru, kaya kami na-promote. Kasi nag-18 seconds kami, 17 seconds. Wow. Pilipino, Ang bilis. puro Pilipino. Yeah. Kasi yung teamwork talaga, saka communication itself. Pag magaling kang listener, talagang mabilis. Ako, order taker Ganun na ako, lang. pero nagpipick up ako ng donuts, ng ano. Yan alam ng mga taga Tim Hortons, yung capacity ko to do that too. So talagang dito sa Canada, talagang number 1 ka sa game pag mabilis ka. Yes. Okay. Yeah. Speed talaga. Yeah, speed talaga. Saka Galing. yung may sense of urgency ka lagi. That's the Yeah. important one. Yeah. Okay, yeah. Hindi yung nakita mo na may ano dyan, hayaan mo na, Dead hindi ko naman mamaya trabaho. na yan. Oh, No. Kailangan Ang gawin galing. mo na ngayon. Yeah. Huwag mo na ipagpabukas. Yeah. Ay, ang tawag doon, procrastinating. Yeah. Tama ba? Yeah. Yeah, or yung manyana habit na sinasabi Yeah, nila. tama. Ang galing. Dami nating natututunan kay ate. Okay. Nahanap mo si Stefan sa dating site noong 2011. Nakakakilig. Actually, hindi ko siya inanap. Pinanap niya ako. Charot. I like that. Okay. Paano nakatulong ang relationship nyo sa mga pangarap niyo together? Well, the first time we met, wala talaga siya sa bucket list ko kasi Yeah. white siya. Sinabi ko sa kanya yun, alam niya yun. I'm not Yeah. attracted with white guy. Yeah. Ang gusto ko talaga tall, dark, and handsome. Yeah. Bawat Pilipino ganun, di ba? Yeah. Tapos yung nag-meet kami kasi akala ko babae siya. Kasi Kasi ang Stefan. pangalan niya, Estefany. Yeah, may E sa last, may yeah. E sa last. Kala ko yung ka-work namin sa Taco Bell or kaibigan. Yeah. Nag-aya siyang mag-coffee. So sa second cup sa Edmonton, di ko makakalimutan yun. Sa second cup kami. Tapos nung dumating din siya, Yeah. nakatitig din siya sa akin. Sabi niya, wala rin sa bucket list ko to. Mukhang in-chick. Sabi niya gano'n. Ay, she looks like Chinese. Tapos pag upo, yun na, nagkikwentuhan na kami dalawa. Saya-saya na, di ba? Tapos pareho kami nung very honest and frank and straightforward. Yeah. No, no sugar coating. Yeah. So, pwede ko ba ikwento dito yon? Yung first time namin na nakasakay ako sa truck niya, dinala niya ako sa restaurant. Yeah. And I was amazed kasi para siyang Pilipino, gentleman, siya nagbayad ng bill. Kasi di ba yung mga puti Hindi. dito, separate bill, Yeah, split account and up. everything. Yeah. But him, no, gentleman siya, he pay for everything. Oo, di ba? Tapos bumalik pa kami doon sa coffee shop. O bago ng coffee shop, nag-casino kami. Yeah. Nanalo siya. Tapos Yeah. yun nga, sabi niya, I'll treat you. Sabi ko, no, let's have a coffee. Nag-coffee kami. Yun nga, nakakatawa kasi ako kasi hindi ko talaga napipigilan yung pagiging totoo ko pagkakaharap kita. So that time, nasa truck ako, nasa seat niya ako dito, tapos driver, di ba? Sabi ko sa kanya, can you pull my finger? Yeah. Sabi niya, why? Kasi I need to fart. Sabi niya sa akin, oh my God. Sabi niya sa akin, ganun first date. Sabi niya ganun. Sabi ko, we're not dating, right? Sabi ko ganun sa kanya, we just met. Sabi ko, Yeah. exactly. Sabi niya sa akin ganun. Tapos tawa siya ng tawa, kaya lagi niya kinikwento yun kahit kanino. Oh. Na hindi daw ako nahiya na umutot sa harap niya. Yeah. Sabi ko, Nagpakatotoo ka lang saka naman. hindi ko mapigilan eh. Nakakaya naman pag naamoy niya, di ba? Oo, Nang at hindi- least nagpasintabi Sabi ko, ka. at least yun, may tunog, walang amoy. So, yun. Yeah. So, pareho kami ng experience sa love too. Nung nagkahiwalay din sila ng, that time, bagong divorce lang din siya. Okay. Yeah, tas ako din, kakaseparate ko lang sa husband ko. Tapos, ano siya nun eh, may sakit, parang meron na siya nung sinusitis niya that time. Yeah. So, tayo mga Pilipino, di ba, may mga gamot-gamot. Yeah. Ang pang-inis ko lang, punta ka dito sa inuupahan ko, bibigyan kitang gamot. Tapos yung papasyal na kami. Ganun na yung mga ano namin. Oh. So, lagi na namin gustong magkita. Yeah. So, doon nag-start. Tapos yun, nag-usap kami tungkol doon sa work niya. General manager siya sa roofing company sa Edmonton that time. Oh. Part owner din siya. Pero yun nga lang, noon na, yung time na yon 2012, palipat na kami dito noon eh. Kasi every week, we're driving. Yeah. Weekend, pag day off, nagda-drive kami dito kasi favorite ko yung Cross Iron. Yeah. Yeah, tapos yung Banff, favorite din namin. Ang layo ng bands sa inyo. Yeah, kaya sabi ko sa kanya,
bakit di na lang tayo mag-move? Tapos ang sabi niya sa akin, oh, let's move to Airdrie. Dinala niya ako, pinakita niya yung city ng Airdrie kasi small town, di ba? Tapos yung mga anak niya kasi, nung sila pa nung ex niya, doon din sila nag-rent din ng bahay sa Airdrie. So, may mga kilala na yung mga bata. Sabi ko, sige, mag-move tayo. Kahit hindi pa ako PR that time. Okay. Under process pa yung PR ko. Na-PR ako 2012. Okay. And luckily, ang nagbigay sa akin talaga ng PR, kasi that time, yung boss namin sa Edmonton, isa lang ang candidate niya eh. Okay. Hindi ka talaga pwede i-PR kayo lahat. Oh. Yeah, so yung nag-work ako sa Nathan's, they give me arrange employment, parang certificate. Yeah. Yun yung nakapag-points na PR ako. Ang galing. Luckily na Perfect nakilala ko timing. nga yung Nathan's. Kahit hindi pa ako PR, sinamahan ko siya nung sabi niya mag-move kami. Kaya sabi ko sa kanya, you can have your own company. You don't need to work for someone else. Kasi kaya mo. Yeah, ikaw na Ginano ko nag-encourage siya. talaga, Sabi no? ko, ano pa ba yung kailangan mong gawin? Gusto mo, tulungan kita. Kasi hindi pa siya kagaling doon sa Microsoft Word and Excel that time. Yeah. Kasi parang, kumbaga, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Sa Shakey's, Overuse na yon sa atin. pinag-aral kami ng ganon. Yeah. Hindi ka magiging manager pag di ka marunong magbasa ng PNL and everything. Yeah. So I said, oh, I'm lucky, you know how to do it. Ay ko, sige, titrain kita. Then, ngayon, mas magaling pa siya sa akin. Grabe, no? So talagang yung growth ninyo, talagang parang alam mo yun, you water each other. Yes. Para, ikaw, alam mo tong weakness niya. Ako, strength ko yan, tuturuan kita. Yes. Diba? Yeah, Talagang ganun kaming nagtulungan dalawa. kayo. Talagang Saka, teamwork. kahit na dumating kami dun sa point na sabi niya nga sa akin, if other woman I'm with, malamang iniwan na ako. Nung 2016. Sabi ko, no. Sabi ko, sanay ako sa hirap, huwag kang mag-alala. Ginanon ko talaga siya. Grabe. Pang MMK nga ang buhay ko eh. Yeah. I agree, I know. ate. Yeah. Yeah, kasi I think sabi nga nila, yung woman daw matitest pag walang-wala na yung man, 'di ba? Yes. Pag yung man naman daw yung parang alam mo yun, maluwag-luwag na sa buhay, 'di ba? Parang siya naman yung matitest. Yes. Yeah. Saka sila yung mapagbigay. Kumbaga parang ikaw nagtiis ka for a long time, Yeah. pero pag nakita nila yung value mo, yun, talagang ibibigay lahat gusto mo. Yeah. Yeah, hindi, spoiled brat na nga ako ngayon eh. Sana all. Ate, inspirasyon ka talaga. Okay, next question. Ano ang isang bagay about sa journey niyong mag-asawa na hindi alam ng iba pero sa tingin mo dapat nilang malaman? I think kailangan sa pagmamahalan o sa pagiging partner, yung magko-compromise kayo. Okay. Hindi po pwede yung isa masusunod dahil feeling mo tama ka. No. You should try. Katulad namin dalawa dati yung pag-aalaga ng mga bata. Mahirap, di ba? Yeah. Pero kapag sinabi namin na, my love, I think this one is much better. Or pag sinabi niya, suggestion niya, much better. Tatry muna namin yung kung saan kami magko-compromise ng one thing. Pero hindi kami nag-agree pareho doon ha. Yeah. Tapos kung sino yung effective, that's the one we're using. Okay. Ganon. So parang let's meet in the middle. Yes. Yeah, okay. And never sleep without yung magre-reconcile kayo. Kailangan magbati kayo. Yeah. And even you're mad, you have to say I love you. Diba? Yung galit ka, di ba yung kunwari may kasalanan sa'yo, okay, I forgive you. I love you. Kami ganon. Yeah. Pero pag walang I love you, naku, kukulitin ka nun. Hey, I say I love you. Okay. Minsan gusto mo umarte pero hindi mo magawa eh. Yeah. Okay, para tapos na. Oo, para hindi na ako mag-English. Ang cute, ate. Okay. Next one. Sa lahat ng pinagdaanan mo, ano ang pinagmamalaki mo? Siguro yung nilabanan ko yung sakit ko. Yun ang mapagmamalaki ko. Not all the things that we achieve, nagkaroon kami ng gusto naming kotse, ng gusto naming sasakyan, mga gamit. Stuff, No, not material things. Yung binuhay ako, yun ang maipagmamalaki ko. Yeah. Kasi nilabanan ko siya. I always say to myself, kailangan labanan mo to. Even right now, I'm still fighting. Yeah. Lagi pa rin ako lumalaban. Lalo na pagka hindi niyo ako nakikita sa Facebook or live, ibig sabihin may sakit ako nun. Okay, I was sleeping whole day. Those are the things. So I'm still fighting for it. So I'm proud of it kasi nalalabanan ko siya. Naka 1 year na ako ngayon.
So let's wait for next year. You should be proud of yourself, ate. I know. And kasi whatever you've been through talagang, okay, I'm still here pushing. yeah, and I think I'm proud of myself din kasi may mga taong naniwala sa akin kapag humihingi sila ng advice sa akin. And I don't keep secret about things that happen na totoo. Yun yung nagustuhan ko sa'yo. Yung hindi ka talaga nagsusugarcoat. No. Kasi yun naman talaga yung buhay eh. Yeah. May struggle. I know. And like, kung hindi mo i-share yung struggle mo, like, baka yung isang taong yun na nag-struggle din sa part na yun, ito pala yung yung solusyon. Number 23 na tayo hanggang 27. Hanggang 50 po ito. Grabe. Grabe si ate. Ito siya yung ang haba kasi grabe yung life experiences niya. Tingnan niyo naman guys, like nag-start siya ng journey, sabi mo nagtrabaho ko na ng 16, di ba? Yeah, 16 years old. Nasa Shakey's ako, then I worked there for almost, i-compute ko siya 22 years. Grabe. Yeah, before I came here in Canada. And then, ang dami mo ding experience. Yeah, dito madami din. Marami rin ako naka-deal at meron din akong mga naging close friend until now. Then, yung meron mga friends din na hindi na rin friends. Oh, okay. So, that's normal. Yeah. Part ng... Wait, how do you take that? Yung friends kayo and then hindi na kayo friends? Like, gaano kayo katagal naging magkaibigan ng sinasabi mong friends before and then now hindi na friends? Just an example, I have a friend since back home pa. Sa Pilipinas pa. Magkasama kami sa work, magkasama kami sa isang trabaho. Tapos dito, siya yung lagi namin kasama din that time. So, ako, kasi pag hindi mo na ako kinausap, di mo na ako pinansin, okay lang. Pero, pag magkikita tayo sa isang lugar, I'm open with that. Lalo na nirerespeto ko yung nag-i-invite sa akin kasi alam ko na kaibigan din niya yon, di ba? Yeah. I don't mind. Pero pag binati ako or nag-sorry na sa akin or ako nag-sorry din, nagawa ko na yung part ko, pag hindi nag-workout, wag na lang. Move on na lang. Move forward. Kasi kapag in-insist mo yung sarili mo sa isang bagay na patuloy na uulitin, di ba? Yeah. So better to na lang, be far. And always value the good things that they did to you. Ako, lagi kong lagi kong, alam mo, kahit galit sila sa akin, pero yung mga magaganda na nagagawa nila sa akin, yun ang ipinagmamalaki ko ako lagi. din. Never din yung talaga. pangit na nagawa sa akin. Kahit sabihin mo na hindi nila alam, pinagtatanggol ko sila. Yun know, ganun ako. Pag alam ko na, hindi siya ganon, huwag kayong ganyan. Ganun ako. Yeah. Kasi ikaw yun bilang tao, di ba? Yes. Yeah. Saka yun nga, matuto tayo na parang mag-move on ka na lang kaysa ipilit mo pa yung sarili mo. Di ba? Huwag na lang. True. Kasi masasaktan ka lang. So find a new one, pero yun nga, kung may new one, keep them. Yeah. And make them happy and tell them that ganito talaga ako, wala kang magagawa sa akin. Oo. Di ba? Kasi magkiklik talaga, di ba? Yeah, magkiklik na magkiklik. And if it's not gonna work out, then hindi talaga. Yes, that's true. Wag nang ipilit. Correct. Okay. Okay, next one. Anong payo ang mabibigay mo sa mga kababaihan na gustong magsimula ulit? Sa buhay, sa love, o sa business? Well, ang advice ko sa inyong lahat is bilang babae, maging totoo ka lang sa sarili mo. You don't need to parang impress other people. Yeah. Just be yourself. And kung meron mang mga criticism, take it, right? It's okay. Yeah. Kasi It might be your learning curve. yeah, sometimes yun nga lagi ko sinasabi, 'di ba, nakakatawa yung mga taong laging may sinasabi behind your back. They're always on your back. Hindi mo na kailangang I like that. Actually, sa Facebook ko lang natutunan yan. Yeah, pero alam mo na talaga, kung may sinasabi talaga sila, tignan mo kung nasan sila. Yeah. Nasa back mo lang naman talaga. Like for example, I can give you an example. Hindi ako nagyayabang. It's right now, I can do whatever I want. I can buy whatever I want. I eat anywhere I want. Yeah. Without asking anyone na tawag doon, namumuna or na nanlalait sa'yo. Pake, di ba? Wala tayong pakialam doon. Basta ikaw, totoo ka sa sarili mo. I love Kung that. tanggap ka nila, it's good. Kung hindi ka nila tanggap, it's okay din. Di ba? Sila yun eh. Yeah, sila ganun. yun. Problema na nila yun. I agree. Saka sabi ko nga, sa Facebook sometimes, or sa social media, wall mo yun. Ikaw ang may control doon. Yeah. So who cares? Kung na-bash ka man, di learn from it and then don't do it again. I agree. Yun. Yeah. So sa business din, siguro kailangan maging actually nung downfall namin that time, 2016, yun yung mali. Naging parang nag-aim kami kagad ng big. Yeah. We didn't start in a small amount yet. Yeah.
So parang naging excited kami, bili kami ng truck, nag-hire kami ng maraming empleyado, na which is hindi naman naging worth it yung pagiging madami nila. Doon pa sila natuto na niloko kami. You know what I mean? Those are the things. So, yun lang, be careful, and kung magbi-business ka, wag ka nang mag-partner up with other, like too much. Yeah. 2 people is enough, or 3 of you is enough, but you have the control. Ikaw yung pinaka-high share. Yeah, okay. Hindi someone else na may... Kung ikaw naman, bibili ka ng ng share mo sa isang company, let them move on with that. Suggestion ka lang. Yeah. Hindi mo kailangan mangialam. Kasi yun lang yung part mo di ba? Yeah. So that's a good thing. Tapos laging may agreement. That's important. Kasi I learned from that. Walang agreement before So kami ang nag-failed, kami mag-asawa ang nagbayad ng everything, right? Yeah. We have a Porsche car before, a sports car. Sinel namin yun. Yun nga, sa kay Mercedes ko. Kaya naka-Jeep Compass ako that time. Yeah. Under lease yun. Kasi nga, hindi maganda yung credit score ko and everything. But I learned from it. So yung mga tao na minsan nagkikwento sila sa akin na, ate, ano ba mas maganda? Mag-file ng ganito or mag-file ng consolidated ba? Yeah, consolidation and bankruptcy. Sabi ko, hanggat kaya nyo, pwede mag-consolidate. Yeah. Kung kaya nyo bayaran. You have to pay for kasi yung credit mo, it's gonna impact pero it. kapag ka talagang malaki na yung amount, it's really bankruptcy na. Yeah. And like when you say malaki, like how much amount is it? it's around more than 100,000. Okay. Yeah. So, Baka kasi yung iba 25,000 pa lang hindi na ginawa ng paraan. hindi. Pwede mong gawang paraan yun. Consolidate. Yeah, yun yung mga learning ko that time for business. And then, the people that you meet all the time, i-check mo din yung goal nila. Kung pareho kayo ng goal, that's good. Yes. Let's go, right? Pero Yeah. kapag hindi, no, never mind. Yeah. So, kailangan maging ka din, picky ka, di ba? Sa mga bagay Lalo na na ngayon. Yeah, lalo na ngayon. Kasi hindi, lahat binabayaran natin, di ba? We pay for our rent, we pay for our insurances. Yeah. Kaya nga totoo yung sabi dati may nagsabi nun sabi niya, dito sa Canada, hindi lahat, parang walang utang. Lahat tayo may utang. Yeah. It's true. Yeah, I agree. Yeah, kasi insurance, binabayaran mo monthly, right? Yeah. Then mortgage, monthly, right? So, yeah. Tapos kung magpa-plan ka, dapat meron kang certain financial. Hindi mo pa nga kinikita, ginastos mo na. Oh, yes. Yeah, that's completely wrong too. Siguro yun yung nakita ng asawa ko sa akin na may pagkakuripot kasi ko. Like small amount, laging hinahanap ko yun. Meron kaming every week na expenses. Yeah. Those I'm managing that. Hindi siya ang nagmamanage nun kasi nakakalimutan niya. Like we have money on the savings, we transfer to checking para mag-deduct. Yeah. So ako lahat yun, sinusulat ko yung gastos namin every week. Tapos kahit yung sa pagkain, sa gas, or where we can save money. That's what I'm doing. So right now we're saving money through instead na mag-hire pa kami ng isang admin, ako na yung nag-admin. Yeah. So that's the thing that we do. Kung pwede mong balikan ang sarili mo noong 2009, yung bagong dating sa Canada, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sa sarili ko? Ikaw, sa'yo mismo. Nung back 2009 na REM. 2009 na REM, ay naiyak ako. Siguro sana hindi ako pumunta dito. Maybe my kid's still with me. Yeah. So that, siguro, hindi talaga kami nung ex ko. Pero, siguro kung nasa aking side yung mga anak ko, I see them. Yeah. Hindi yung ibang bata yung inalagaan ko. Yeah. But I'm happy kasi nakakilala ako ng taong tinanggap ako. Yes. Sorry. Ano ba yan? It's okay, ate. Babe, can you give us tissue? Yeah, nakakayak. Yeah. Pero I never regret about it kasi dito nga, nakarating kami dito. Lahat naman kami nandito na. Yeah. Thank God. Pero yun nga lang, separate sila sa akin. Yeah. Yun yung gusto kong balikan. Yeah. Na nasa akin yung mga anak ko. Wala sa daddy nila. Yeah. Para siguro lahat ng mga kaligayahan ko sa buhay ngayon, maranasan nila kung paano ko inalagaan yung mga stepkids ko. Yeah. Yeah. I might, right now bumabawi ako konti. Pero sila na yung bumabawi ngayon. Thank God. Yeah. Yun lang po. Yeah, at least, oh. I know, Sabi ko na ako nga naiiyak ate sa story mo. Kasi grabe din yung pinagdaanan mo. And for sure,
sa right time, maiintindihan din ng ano mo ate, ng mga anak mo. Yeah. 'Di ba? For sure. So you mentioned about your kids, 'di ba? Na hindi mo sila kasama ngayon. Yeah. But I'm only like, nakikita ko naman na pumupunta din sila Yeah. with you, 'di ba? Yeah. Like how's like the connection now that they're like older? Right now, that's why I told you before the Mexico trip, right? That's the one that nagbonding sila. Like everyone talaga ate na mga Actually, since kailan pa ba yun? Siguro mga 4 years ago, nung nandito na yung anak kong panganay, tapos nagkaroon na siya ng girlfriend, lumipat siya dun sa bahay nila nung girlfriend niya ngayon. Tapos nagkakaroon nga kami instant apo. So si Apo, siya yung parang nag-bonding connection. Every weekend, every Sunday, di-dinner out kami. Kasi yung mga yan, pag nagluluto ko sa bahay, ayaw na nila, nagsawa na ata sa luto ko. Kaya yun, si Stefan, every time Family Day, Thanksgiving Day, lagi gusto namin lahat sila kasama. Yeah, yun yung parang chine-cherish ko lagi na nakikita ko sila. And the happiest too is malaki na sila ngayon. Sila na mismo yung tumatawag, humihingi ng advice. Diba? Kasi dati ikaw ang habol ng habol, hanap ka ng hanap sa kanila. Ngayon hindi, sila yung kukonsulta sa amin. Yeah, for everything. Tapos minsan nga nakakatuwa kasi dati yung panganay ko si Ben, or tinatawag ko siyang panganay ko kay Stefan. Very introvert. Hindi siya, wala siyang social life. But honestly, nung lumaki na siya, ngayon 23 na siya, maririnig mo na sa kanya yung word na gusto ko na magkapamilya, gusto ko na rin magka-girlfriend. Kaya po yung mga single dyan, meron po akong binata pa. Ayan, naghahanap siya ng girlfriend. So sabi ko, that's good. Then gusto niya rin daw magkaroon ng anak. Yun ang, dati ayaw niya. Sabi niya, ayoko. Pero nakita niya na yun nga, meron kaming Rishin, talagang, sabi nga nila ang mga lolo't lola daw sila ang nag-i-spoiled ng apo. Pangganti yan sa mga anak mo, kung paano kami naldita nung bata. Sabi ko nga doon sa panganay ko. Sabi ko, Mami, wag niyo nga ini-spoiled, no? Sabi ko, deserve niya yun. Sabi ko, ikaw spoiled brat ka rin naman nung bata ka. Sabi mo lang, Mami kasi minsan hindi nakikinig sa amin. Sa'yo na ako. Oo, sabi niya. Tapos sabi niya, I can relate. Saka she always looking forward yung weekend kasi nga kinukuha namin siya. Tapos yun nga, nakakatuwa kasi siya dahil actually siya rin yung talagang nag-bonding sa aming lahat. Tapos yun nga, pagka meron siya mga event, kailangan nandun kami lahat. Yun ang mga mandatory yun. The family, kumbaga, family dapat. Barkada, mandatory, TikTok. Dito naman is yun, yung magkasama-sama kami lahat. That's amazing. So yun, dun kami natutuwa. And she's very independent too. I'm proud of the mom, how she raised Rishin. Makikita mo siya, hindi mo siya kailangan utusan na gawin to, linisin to, ganyan. No. She will do her own bed. She will wake up, she do her own breakfast. Grabe. Kaya nga sabi ko, siguro kung nagkaanak tayo, my love, no? Kasing edad na ni Rishin. Kasi nga, dati gusto namin magkaanak kasi hindi na pwede siya. Dahil tali na siya. Tapos sabi ko, sige, it's okay. Ako hindi na. Okay, ate. Okay, that's good. I mean, like, yung story mo, grabe talaga. Like, hindi ko alam kung gaano. Alam mo yung sobrang tibay mo. I know, kailangan yung lakas talaga. ng loob mo. Saan nanggagaling yun, ate? Yung lakas ko, kinukuha ko yun sa pamilya, sa family, sa asawa ko. Kasi I see him. He never, kunwari, financial, we have problem. Di mo siya makikitang stress. It's okay. It's coming. Ganun siya. Tapos ang way ko naman, I'm the one who keep things para in times na struggle kami, meron kaming bubunutin. Ganun kaming dalawa. So yun dun ko, yung lakas ko, kinukuha ko sa kanya. Talagang yun nga sabi niya sa akin, nagkasakit ako. I don't know, if you're gone, I don't know where I'm going to. Yun ang word niya sa akin. Kasi everything is, like parang kaming dalawa, talagang teamwork. Kung tutusin, masasabi ko, siya yung best friend ko. Sweet. Your husband is your best friend talaga. Yes, I agree. Lalo na pagka na-meet mo yung tao talaga na
iintindihin ka. Ay, tinitingnan niya. Kinikilig. Kinikilig ako. No, ang sweet nyo nga That's a good thing. Yung, alam mo yung tinatawag nila PDA, I don't care about it. Yeah. Sabi ko nga, pag kinikis nga ako asawa ko, lapak Oo. Diba? Kasi naman, like ate, sabi mo nga, diba, minsan lang tayo mabuhay. So, Kaya live in the nga, moment. saka every moment, you should appreciate it. Yeah. Yeah. Sabi niya lang sa akin, ang pinagbago ko lang daw since I got sick. Hindi na ako sumasama sa kanya manood ng TV. Gumagawa ako sarili kong mundo sa kwarto. Parang ganun kasi pagod na yung katawan ko. Yes, ate. Pero sabi ko sa kanya, I try my best. I'm still like coming with you for motorbike. Kasi yun yung relaxing moment naman namin dalawa. Kasi walang phone. Yeah. Diba yung nature lang makikita mo. Oh my I God, agree. it's so good. Nagda-drive lang talaga. Yeah. No, yeah. Wala kang dapat gawin kundi focus ka lang sa yun nga lang, syempre, alam mo naman tayo, video. For the content. For the content. Okay, Yeah, ate. that's right. Okay, next, dalawa na lang siya. Pero ito, saan ka namin pwedeng i-follow or i-support? Mention your social, ate, here. And then your business as well. Yeah, my business name is Macarem. I have my own website din, yung Macarem. And then my Facebook account is Rem Salazar Rodrigue. Ayan po yung pangalan ko po doon. Sa TikTok, ganun din ata yung pangalan ko. I'm not sure. I have my Instagram din. And you can see me everywhere. Especially here in Calgary. Yeah, so we have an office here. Meron po kaming sales business. Actually, hindi ko muna i-announce yung name ng company. It's we're working on it and hopefully it will succeed again. And then ano pa ba? Yung husband ko, he has his own company. Yeah. He's running advanced level roofing commercial. We're doing a commercial roofing, so more on flat roof. Hindi po kami gumagawa ng residential, but we have a business partner doing the residential too. It's same name, advanced level roofing residentials, and for us is the commercial one. And what else? And last one, may final message ka ba para sa mga listeners natin, lalo na sa mga dumadaan sa sariling laban or bagong simula? Yun lang, every gising is a blessing. I love that. Guys, right? Yeah. Yeah, so what do you call that? Before you sleep, ang gagawin lang natin, mag-pray. Yeah. And actually yung meditation, it's very helpful. Yeah, nagme-meditate po ako every night bago ko matulog. So, nakaka-relax siya. And then, tapos yung bang tulog mo ay mahimbing. Pero syempre, may mga tao na merong anxiety, depression, right? Yeah. Don't think about it. Think about the positive one. Lagi nila sinasabi meron daw light on the tunnel. It's at the end of the tunnel. Yes, I agree. So, we have to look for that. And yun nga, suggestion ko din na sana magkaroon kayo ng goal board. Yeah. Actually, Rasheen had it. Yeah. Yeah, kung ano yung mga goal niya rin for herself, we advise her to do that. Yes, guys. I highly recommend that too. Yeah. Tapos yun nga, bilang nanay, kailangan hindi nag-e-end up ang pagiging nanay kapag wala na yung mga anak mo sa'yo. No. Doon pa nga yung kailangan kanila. Kasi i-guide mo sila through their life din, di ba? Yeah. Pero you're not there to spoil them. Or yung parang ibibigay mo lahat. No. Oh, yeah. Let them do it by themselves. So yung mga batang inalagaan ko at saka yung mga anak ko, I never spoiled them. Maybe they think that we spoiled them because we give them material things, right? Yeah. Pero no, they need that to start. Even when they move on their own house, we provide them for the start lang naman ang tulong. Basta kaya mo. Pero pag hindi kaya, turuan natin silang they can pull their own expense on their own pocket and hard work din. And what else pa bang pwede ko masabi sa lahat? Yun lang po. Kung gusto mo pong guminhawa yung buhay mo, everyday, kailangan nakasmile ka. Yeah. Kaya nga, every gising is a blessing. Yeah. I love that. Yeah. That is Thank such a great reminder, ate. Yeah. Ang galing. So, wag ka lang malulungkot. Pag malungkot ka, punta ka lang sa washroom, tapos sigaw ka, tapos labas ka na uli. Yeah. Normal lang yan. Yeah. Wag mo lang tambayan, sabi nga nila. Tama yan. So, yes guys, thank you so much for watching and thank you so much for your time and I hope na madami kayong natutunan at madami kayong aral na napulot sa podcast ko for today. So, thank you so much and don't forget to follow us and Ate Rem as well. Okay, so follow me at Rosmily Tabelon and I'll see you guys next time. Thank you.
Bye!